Ma'am, dun po sa mga lumagda sa impeachment, meron po bang nagbabagong isip o mas nadagdagan pa yung sumusuporta sa impeachment? Well, hindi kasi namin nakausap, no, isa-isang mga miyembro. Na focus at natutok ako on my part and the other members on the organization of the House para masimulan na agad ang mga hearings, no, malamang baka next week kahit paano medyo masimulan na. And of course, kasama na rin dyan yung Quadcom 2.0, yung murang pagkain at abot kamay na kabuhayang committee, which will be probably headed by the Committee on Ways and Means and the Committee on Agriculture. And andun din yung mga ibang mga bagay-bagay pa kung saan pag-uusapan yung reforms in how the budget deliberations are being handled. So the House will not focus in large measure dun sa impeachment issue, but rather address other pressing issues. Well, as of the moment, personally hindi ko pa masabi, pero sa pagkakaintindi ko, marami rin ang medyo nag-iingay to pursue deliberations on similar matters, no? So yan, I leave it to the legal experts on what to do. Medyo maingay, lalo na yung mga nasa minority at yung ibang mga may advokasya on accountability. But the details of which, as of now, hindi pa alam ng karamihan because we have to go to a consensus and discuss things. Ma'am, itong impeachment na ito, nakatulong dito, isa sa nag-fuel ng impeachment complaint na ito, ay yung mga nadiskubre, narinig sa pagdinig ng House of Representatives. At tanong ko po sa inyo, ano ang sitwasyon ngayon? Nabawasan ba yung fervor? Wow, what a word. Yung mga mag-iimbestiga. Considering na yung accountability na hinihingi, nakasunod ng pagkakadiskubre sa House hearing, ay tila para binuhusan ng malamig na tubig. Well, malawak kasi, no? Malawak yung scope ng ibang mga komitiba. So sa pagkakaintindi ko, merong mga aspeto at may mga bagay-bagay na ipagpapatuloy depende sa komitiba na nakatutok, no? Pasensya na, ayoko kasing pangunahan yung mga committees. At the proper time, they will be coming out to air and state the decision of majority of its members. Precise for me to say, ang nakikita ko lang on the part of the minority, andun yung kanilang ingay, hinaing, no, pagkadismaya. And we have to hear all voices in the House. And I am not sure where the committees are going to kasi depende yan kung saan yung takbo, ano yung sasabihin ng ating mga kongresista. But in terms of transparency and accountability, sa pagkakaintindi ko ay hindi yan hihinto. Ma'am, marirepair po ba, again, another elephant in the room, ang relasyon ng Senado at ng House of Representatives after all this? Parang sabi ng iba, it's 19 versus 290. I believe yung ibang aspeto kaya naman talagang ma-repair, no? Ang hindi kasi namin naiintindihan bakit napupunta sa personalan at name callings, which is, pasensya na, no, it's quite unethical. Kasi natural talaga yun na nagdedebate ang mga legislators. Ngayon, itong Senado at ang Kongreso, may kanya-kanyang stand yan, may kanya-kanyang priorities yan. Talagang palagi nagdedebate yan, even within our ranks, no? Sa loob ng Kongreso mismo, ang mga senador, ganun rin, nagdedebate rin yan. But almost always, the level of diplomacy and professionalism prevails. In this case, hindi namin naiintindihan bakit parang tila marami yung mga hindi magagandang salita na narinig. Ako personally, nagulat ako na nakita ko sa isang kaibigan kong senadora whom I used to respect, no? Kasi hindi pwedeng, uy, palitan nyo yung liderato nyo. Parang, we are functioning very well, systematically, and we are very organized in the House of Representatives. Hindi niya nakikita, hindi niya nararamdaman yung mga problemang nasusulba dun sa baba, especially among our constituents.
being a consensus builders, and I'm referring to Speaker Martin Romualdez, yung bang papakinggan niya ang lahat ng aspeto, hahanapan niya ng solusyon na bawat problema ay talagang matugunan. Hindi naman lahat, no? And these are not personal problems. These are problems ng aming kanya-kanyang constituency na nadadala sa taas. So hindi namin naiintindihan saan nanggagaling yung pananaw ng Senado na tila akala nila magulo kami. Parang baliktad yata, no? So these are matters that should be treated with utmost professionalism, diplomacy, and a proper interaction and comments based on issues and merits. Kasi kapag medyo personalan, hindi naman sa lugar no, ng pagdedebate, ano na lang ang may kita ng taong bayan? Baka mamaya sabihin ng ating mga kabataan, ganyan pala dapat ang ating ugali. Ganyan pala dapat ang ating pananalita. Ganyan pala dapat ang ating pananaw. Hindi eh. We should teach our children, who are our future leaders, that when there are dissenting opinion, let's focus on the issue at hand, not on personal biases and personal vendettas or any other vested interests. Kailan po nawala yung, ano tawag doon? Interparliamentary courtesy. Nagulat ka. Parang ngayon nga lang nagkaganon noon. No? So, nakakalungkot. Especially so that many members in the Senate actually came from the House. Siguro, for me, no, I don't want to blame anybody. Hindi ko masisi ang Kongreso, hindi ko rin masisi ang Senado. Sa pananaw ko, ito ay output. Bunga, malamang, no? Bunga ng evolution. Kasi, kung titingnan natin dati-rati, ang ating mga senador ay talagang nagde-debate based on merits. Naalala ko noon, medyo maliit pa ako, pinapalakpakan ko si Senator Salonga. Ang dami no, ando dun pa. Well, Senator Enrile was there. Andiyan pa si Senator Soto. At nung talagang kabataan, halos lahat yata nung aking mga kakilala sa school, nung nasa elementary at high school kami, crush si Senator Ping Lacson. Kasi andun siya ka natututo. It's not only in the Senate. Umiba kasi. Umiba ang scheme of things in our country kung saan mas namamayagpag yung social media na hindi na alam ng tao kung sino ang nagsasabi ng totoo at hindi. Example, in-interview si Senator Ping Lacson. Ngayon, yung interview niya, kinapture. Pero later on, naging fake news. May mga dinagdag na bagay-bagay. Nasama pa ako doon. Tapos, hindi naman totoo. And I was talking to Senator Ping, sabi niya, nako, yung itong mga taong to, hindi naman talaga reliable kapag sila ang source of information. However, the general public does not know. Anong ibig kong sabihin? Sa sitwasyon ngayon, minsan, napipilitan ang Senado to act on what is popular to the people. At ang mahirap dyan, almost always, good governance does not mean good politics. It's always opposite. Kapag gumawa ka ng tama, it's bad politics. Pag gumawa ka ng people pleaser ka na lahat ng gustong marinig, oo-ohan mo, but it's almost always lip service, it's good politics. So, yan ang medyo masalimuot na situation. Kami kasi sa distrito, sa constituency, mas kilala ka ng kasamahan mo. Mas kilala ka ng constituency mo. Parang classmates kayo in a classroom. Di ba pag may classmate ka, Personal. dati-rati, crush na crush mo, no? Pagdating dun sa classroom, marirealize mo, nako, hindi pala ito nagtututbrush. So, mahirap halikan. Di ba yung mga ganong bagay? No, minsan, oy, nako, parang akala mo talagang okay, but when you're together in a regular fora, makikita mo yung mga negative sides. So, it's a matter of accepting the negative sides and looking at the positive sides. In the Senate, hindi eh. You have to base it on what the people is hearing. Kaya minsan, maski mali, kailangan mo ng populist attitude. So baka, merong ibang mga nag-iisip na bumanat ng ganyan to get, to be popular to the people. Kasi they're testing, remember, during the former president's time, kapag nagmumura si former na Pangulo, nagtatawanan yung mga tao.
So baka ito tinitest din ng iba. No? Yan yung mga bagay na nag-evolve. And basically, that's the reason why Senate is where it is now. And probably, siguro sa isa pang medyo masalimuot, tumataas ang trust rating ng Kongreso. And as a matter of pride and ego, syempre, ayaw yun ng Senado. Pero ako'y nagdadasal pa rin at I am deeply praying that Congress and Senate can go back to diplomatic relationship, diplomatic debates. Kasi ever since naman merong mga away-away yan, no? Pero based on issues, based on merits, no? At kailangan na maging mabilis. Ang dami kasi mga batas. And we go back. Kasi nga, napakakonti ng Senado at napakarami ng trabaho. Kaya syempre natural, iinit ang ulo ng iba. Okay. Ma'am,